Nasugatan ang isang dayuhan matapos sumalpok sa concrete barriers ng EDSA busway ang minamaneho niyang SUV. Kinailangan pang basagin ng salamin ng sasakyan para mailabas ang driver. Saksi si Oscar Oida. Sumalpok sa mga concrete barrier sa EDSA busway malapit sa White Plains sa Quezon City. Ang SUV na yan pasado alas 8 ng umaga kanina. At base sa CCTV footage ng MMDA, makikita natin na medyo may tulin ang takbo ng sasakyan. ang driver nito hindi raw lumabas ng sasakyan kahit nalapitan pa siya ng mga otoridad. Pero nang silipin nila ang loob ng SUV, napansin nila na hindi na gumagalaw ang driver. Kaya nagpasya silang basagin ang salamin ng sasakyan. Dapat agaran ang action natin because a minute or a second really counts. So nung nakita nila siguro na hindi masyado gumagalaw ang driver, they were forced to do the action of breaking the glass of the vehicle. Apparently itong driver na ito medyo malakas ang impact. And there is a complaint na medyo masakit ang kanyang leeg. Isinugod sa ospital ang biktima na napag-alamang isa palang foreign national. Based on reports that we have gathered, ito daw po ay nalito at nagkamali na pumasok siya dito sa ating EDSA busway. Apparently, pagpasok niya dito sa may White Plains, northbound towards Santolan, medyo nalito po siya at nagulat na bakit merong barrier. So, nakakabig niya ang kanyang sasakyan. That's the reason why he rammed our ating mga barriers po. Dahil sa insidente, bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar hanggang sa matagumpay na naialis ang SUV mag-aalis 10 ng umaga. Naharap sa reklamo ang driver na wala pang pahayag ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Nais nang sumuko ng kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Ayon yan sa abogado ng dismissed na alkalde ng Bamban sa pagdinig ng Senado kanina. Saksi si Sandra Aguinaldo. Habang hawak ng mga otoridad si Alice Guo sa Indonesia, piniga naman sa Senado ang kaanak niyang si Sheila Guo sa kung paano sila nakalabas ng dismissed mayor sa Pilipinas. Nanindigan si Sheila na dumaan sila sa dagat patungo sa Sabang, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details ito. Ang alam ko kasi papuntang dumaan kami sa Manitawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate ng Manitawag. Balintawak? Papuntang Skyway. Tapos? Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. So, pa-south kayo? Hindi ko alam. Alam na namin yon. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Dahil nasampahan na si Sheila ng reklamong money laundering, may paalala ang isang senador. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, karamihan ng mga transaksyon sa mga accounts ni Alice ay daan-daang milyong pisong cash na hindi tugma sa kanyang kita. This is the bigger crime. Putting up a building that we don't know how the money came in. Yun ang aking punto. And I'll show that the same phenomena in Porac. So ang punto ko, nalalampasan tayo ng mga money launderers na hindi natin alam. Inusisa rin ng mga senador ang law enforcement agencies kung paano nakapuslit sina Alice at kung posibleng nag-private plane ang grupo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala sa manifest ng mga private plane ang pangalan ni Alice at mga kasama nito. Ininspeksyon naman umano ng PNP, Bureau of Immigration at Bureau of Quarantine ang lahat ng pasahero ng private plane kung tugma sa manifesto. Humarap din sa Senado ang kinatawan ng Emon Pulo Beach Resort sa Zambales kung saan umano namataan si Alice nitong Hulyo. Siya po yung front desk po namin sa Emon Pulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emon Pulo.
Pero noong nakaraang taon, naging bisita umano nila ang grupo ni Alice bagamat wala umano siyang kaugnayan doon. Sila nag-swimming and then nag-land din po yung helicopter nila doon. And then siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with I think mga 20 plus po sila. Inireklamo pa ng kinatawan ng resort ang kawalan umano ng search warrant ng PAOK na dumating sa resort nitong Agosto kaugnay ng umano'y Alice sighting. Paliwanag ng PAOK, may mission order sila mula sa Bureau of Immigration. During the last public hearing po ng subcommittee, we already recanted, so to speak, our information. We do apologize for the inconvenience that they have caused, but I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions. Hindi naman nakadalo sa hearing si Cassandra Leong na nakakonfine sa ospital dahil sa low blood sugar matapos sumarap sa pagdinig ng kamera kahapon. Wala rin si Mayor Liseldo Calugay ng Sual, Pangasinan dahil may dengue umano ito. Tinanong din si Sheila tungkol sa negosyo na nakapangalan sa kanya sa Sual, Pangasinan pero sinabi niyang posibleng ginamit lang ang kanyang pangalan. Sa panayam ng media, sinabi naman ni Attorney Stephen David na gusto na umunong sumuko ni Wesley Go ngayong nahuli na si Alice. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Matapos ang halos sunod-sunod na pagbilis ng pagmahal ng bilihin mula Enero at pagpalo pa sa 4.4% inflation nitong Hulyo, bumagal na ang pagmahal ng bilihin sa 3.3% na lang nitong Agosto. Nakahila ang pagbagal ng pagmahal ng pagkain tulad ng bigas at pagbagsak ng presyo ng ilang gulay at isda, nakatulong din ang pagbagsak ng presyo ng langis at pamasahe sa barko. Gayunman, ayon sa Philippine Statistics Authority, asahang may epekto ang sunod-sunod na sama ng panahon sa presyo ng ilang produktong pang-agrikultura. Ikinatuwa naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaba ng inflation na bunga raw ng mga konkretong hakbang ng kanyang administrasyon. Mga opisyal ng Pilipinas at China nagkasundo na ituloy ang pag-uusap matapos ang sunod-sunod na agresibo at delikadong mga aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, China ang mag-host ng susunod na round ng bicameral consultations mechanism. Gaganapin ito sa Beijing ngayong buwan. Cesar Chavez itinalaga bilang bagong Secretary ng Presidential Communications Office. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi si Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communications na nasa ilalim ng Office of the President. Nagsilbi rin noon si Chavez bilang Undersecretary ng Department of Transportation. Pinalitan ni Chavez si Cheloy Garafil na itinalaga namang head ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na nakabase sa Taiwan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Dumarami raw ang bilang ng gumagamit ng rooftop solar energy sa bansa ayon sa Department of Energy. Target ng bansa na mapalawig ang paggamit ng renewable energy na hanggang 50% pagsapit ng taong 2040. Saksi, si Von Aquino. Sa harap ng mga renewable energy stakeholders at investors sa Clean Energy Philippines Conference and Expo, ibinahagi ng Department of Energy ang plano ng bansa na 35% share sa renewable energy sa power generation pagdating ng 2030. Para maabot ito, magbibigay ng insentibo ang gobyerno at papayagan na ang 100% foreign ownership sa renewable energy projects. Currently, there are actually about 174 renewable energy projects in operation and have around 5,000 megawatt installed capacity. So this is actually a testament that of all the projects that are being approved and registered with BOI, there is a more than 95% implementation success rate in terms of investments in renewable energy. Isinusulong din ng gobyerno ang voluntary renewable energy programs tulad ng net metering, green energy option at expanded rooftop solar program. Net metering, nag-i-install ng solar panel, usually sa bubong,
And then kung hindi naman ginagamit ng owner ng bahay, pwede nilang ibenta yon doon sa distribution utility. Meron na tayong regulatory framework dyan, may policies na. You save around 15 to 20% of the cost if you build your own generating facility. And if the generating facility is solar powered by battery, in the long run, it's more competitive because it's comparable to a diesel genset. Nabigyan din ng pagkakataon na magpresenta ang mga renewable energy companies para mabigyan ng pagkakataon ng mga stakeholders at gobyerno na makapag-collaborate sa mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.